Good morning! Today is March 12. It's the second week of March, I think. Or third. If I'm not mistaken. Third na yata kasi March 1 nag-start tayo nung mga Friday na eh. And today we're gonna discuss about a question na inask ko sa community ko. And nakita ko rin to sa book ni Danko. Ang inask niya doon is, how do you live the best life? How do you live the best life? Sabi ni Danko. It's a philosophical question that is asked way back pa. Like, matagal na siyang question. Philosopher asked this to themselves. You can ask this to yourself sa journal niyo today or tonight. How do you live the best life? And I asked people sa Discord, and mga answer nila iba-iba. Number one, ang isang sagot doon is to be present. To live the best life is to be present and be alive dito sa nangyayari ngayon, sa oras na to. Alam mo yung ginagawa mo. Kumaga aware ka na buhay ka. That is the best life for him. And meron din answer dun is to be wealthy, na yumaman, freedom, ganun. Meron din sagot dun which intrigues me is there's no best life. Sabi niya, there is no best life, sabi niya dun. Binasa ko. Maganda yung argument niya. Don't get me wrong. The question is how do you live the best life? And the answer to it is opinionated. It's up to you. There's no right answer. Kumbaga, if yun yung tama sa'yo, I respect that and I do believe na tama yun para sa'yo since that's how you live. That's life. Hindi naman lahat tayo pare-pares ng worldview sa buhay, di ba? So, sabi niya doon, there is no best life. Kasi if meron, something like that, hindi yun totoo, blah blah blah. Literally sinabi niya lang doon na walang ganun. Kumbaga, we should be contented, something like that. Hindi ko kabisado personally, pero yun yung sagot niya. And may answer to it is kung ano yung nakalagay sa libro. Sabi niya doon, to live, or the end goal, hindi naman sinabi to ni Danko na ayun yung sagot sa best life, pero nakalagay kasi doon, the end goal na gusto niyang makuha is to have full control sa gusto niyang gawin, kung kailan niya gawin, and sa goal niya o sa purpose niya mismo. Technically, to have freedom or time freedom na kaya mong gawin yung gusto mo and masaya ka sa ginagawa mo. That's the best life, and I agree, or that's the end goal rather. And for me, that's how you answer, or that's how I will answer that question. To have full control and to do what the things that I need to do, whatever I want or whenever I want. And how do you achieve that? Diba? Mahirap yun eh. In Stoicism, we practice control sa buhay natin. And again, I discussed this last time about focus. That we don't really have full control sa buhay natin. Diba? So, how do you live the best life? Number one, structure natin muna. Alamin mo muna what is best life for you. What is your definition of best life? Maraming pera, happy relationship, healthy body, peace of mind, may purpose, nagagawa yung mga fun activities. Is that the best life for you? Number two, what is your goal? Ano bang vision mo sa buhay? Kasi if you don't have values, goals, and philosophy na gustong gawin sa buhay mo, then you will be assigned one by society. Hindi mo alam eh. Boss Ramen, hindi ko alam gagawin ko sa buhay ko. Then, mag-explore ka. Lagi ko sinasabi. Boss Ramen, paano mag-explore? Gawin mo yung mga bagay na hindi mo pa ginagawa. Paano gawin yung mga bagay na hindi mo pa ginagawa? For example, lagi kang nakasakay sa kotse like me. Mag-commute ka once in a while para matry mo. Kung ayaw mo siya, then ayaw mo talaga mag-commute. Ibig sabihin, alam mo na yung ayaw mo. Or, in terms naman of skill, if hindi mo pa magawa yung isang bagay na gusto mo, meaning kulang ka pa sa skill na required para doon. Hindi mo pa siya na-unlock, meaning you need to explore that kind of genre. Or, for example, the one thing that intrigues you, ito kasi yun sa we humans, for example, right now, this video intrigues you. Sabi, ay, ayos to si Boss Ramen na. Gusto ko maging content creator din. Tapos itatry mo siya, madidisappoint ka kasi it's hard to talk to camera pala. It's hard to create or impromptu voice or words. Diba? Tapos di mo na siya itatry.
again, magiging boring, magiging mahirap yung isang bagay if you don't have the skill required to it. So that's number 2, mag-try ka and i-hone mo yung skill mo about it. That's how you explore things. Hindi ko naman ma-explore tong content creation kung hindi ko trinay eh. If you have seen my old videos, magkikringe ka and ako nagkikringe din, but it's a working process. If you're into fitness naman, if you're recording, pag nakita niyo yung old videos ko, paano ako mag-squat, paano ako mag-bench, nagkikringe ako eh. Pero it's a working process, di ba? So yeah, explore things. That's the easiest answer. And gaano katagal ka dapat mag-explore? Ito lang yun eh. Gaano kailangan ba ngayon 20s? Question ng mga tao minsan, required ba this 20s na magkaroon ng vision, goals, etc. For me, mas maganda pero hindi required. Because we live sometimes na tulog tayo eh. Nasa 20s ka na, hindi mo pa rin alam gagawin mo kasi tulog ka pa din. There's no video or wala ka pang nabasang awareness or book na nagsabi sa'yo na, uy, gising, nabubuhay ka sa path ng ibang tao or nabubuhay ka sa hindi mo gusto. Walang gaganon sa'yo eh. And people under 30 sometimes they're just gonna wake up one day, uy, diba? Alam mo yung mga nagbe-break one time kasi they're living a pattern na hindi naman nila gusto, na uy, one time na lang nagising ako, hindi ko na siya gusto. It happens. Same lang rin sa goal sa buhay natin, di ba? You're gonna wake up one day, uy, ba't ako nagko-content, di ba? Ba't ko ito ginagawa? Ba't ako nasa accountancy? Ba't ako nasa ganito? And it happens once in a while, once we have that awareness or ready na tayo mag-level up sa buhay natin. Magigising ka dun eh. It will happen, for example, teens ka. Magigising ka one time, uy, gusto ko ba mag-ML? Gusto ko ba mag-Valorant? Parang, ano bang ginagawa ko sa buhay ko? Ba't puro ganito? Meaning you're asking for more. So, you're trying to change, which is good. And, ang problem sa iba, hindi na nila nakukuha yung ganung moment na, uy, ano bang ginagawa? Ba't ako nandito? They don't have that awareness pa. So, for me, the answer is, if you need the vision ngayon, since I told you na napanood yun yung video na to, probably maganda if maging aware na kayo kung ano yung gusto nyo gawin, since meron na kayo awareness. That's the number 1 to change naman, di ba? Aware ka na kailangan mo pa ba i-upgrade yung, kung baka kailangan mo na i-question lahat eh, yung sarili mo eh. And if hindi mo pa i-question lahat, then go ahead, just sleep through living. Okay, so yeah, number 2, bukod sa how to explore things, how do you take actions naman? Meron ka ng vision. Mas ramen, may may vision na ako eh. Paano yung next? Diba? Paano yung next na gagawin? Ayun yung question ng halos lahat sa comment section ko. Sinabi ko na nga, click the link on my bio. Mas ramen, ano yung saan magre-register? You know, people like the yun yung problem with too much social media, too much information na available sa atin. We don't find things eh. We don't do actions ourselves. Sinabi ko na register sa bio. Sinabi ko na register sa form. Pero it's okay, since doon ko naman na-practice yung pagiging empathetic and kind ko, kasi you need to understand people na hindi naman lahat pare-paras mag-isip ng katulad mo. So, how do you take action? Number 1, alam mo na yung gusto mo, na-envision mo na, then learn from the people na nasa same na field mo. Dahil boss ramen, hindi ako mag-aaral sa same field ko, kaya ko ito mag-isa. There's no people na successful na ginawa yun mag-isa. Diba? Sabi nga ni Albert Einstein, you cannot solve a problem with the same mind that creates it. Diba? For example, meron kang problem sa pera, sa business, or kung saan man, you cannot solve it with the same perspective, with the same worldviews, with the same mindset. Diba? Same lang sa lahat. You cannot solve your day-to-day problem. For example, math problem. Let's say math problem. Tas same lang yung thoughts mo. Diba? Hindi ka nag-aral, hindi ka paano mo siya masasolve? Sa exam, paano mo masagot yung ganito? Diba? Sa marketing, paano mo mag-strategize ng i-market mo kung hindi mo pa natatry yung mga bagong routes, diba? Kung nag-expect ka na, kumbaga, don't expect
don't expect new results with the same action. Diba? For me, for example, titrain ako ng deadlift once a week, pero yung progressive ko naman, yung sa program ko, pataas ang pataas. Dati RPE 7 ko 160, ngayon 170 na. So nakita nyo, last time yung squat ko 150, dati 140 lang. So don't expect new result if yung action mo same lang. So if tingin mo nagpa-plateau ka lang into trading, then get a coach. Meron tayong event pala this March 17 sa Sunday, lalagay ko na reg form sa baba if you guys want. It's a face-to-face event. If nagpa-plateau ka naman sa gym mo, then get a coach na mas magaling sa'yo. Diba? If nagpa-plateau ka sa buhay mo, anong kukunin mo? Kukunin mo ba si Boss Ramen para mag-coach? Hindi po ako coach. You can try reading new books. Diba? Read new books. Again, writing will give you clarity, reading will give you perspective, and taking action will give you result. So yeah, that's how you take action sa buhay. Boss Ramen, ba't walang pace, step by step na ganito? Alam niyo guys, yung mga step by step na yan, yeah, it helps, pero mas okay pag ikaw na yung mismong gumalaw. Na-guess nyo? Gusto mo matuto magbasa ng libro, pero di ka naman nag-open ng book. Paano yun? Diba? Ang dami nag-open. Boss Ramen, paano akong 5 minutes pa lang hindi ako makafocus? Try na ibo na ba mag 6 minutes? Mag 7? Di pa naman, diba? So, how do you expect na magkaroon ng ibang result? Diba? So, I think that's it. How to get good result, Boss Ramen. Ayun na. Siyempre, meron ka ng goals, tinake action mo na. Paano pag yung results hindi ganun kaganda? How to get good result? Ginawa mo naman lahat tapos hindi nangyari yung result na gusto mo. 'Di ba? Meron kasing itinuro. I just came sa IM seminar. It's a coaching seminar worth 15,000. It's a 2-day seminar. What I like about it is kung ano yung mga binabasa ko sa libro, Secrets of the Millionaire Mind, Atomic Habits, and The Strangest Secret. Tinuro doon. Like, the concepts, the principles. Alam ko na lahat eh. Like, tinuro na talaga. But, yung nagtuturo is expert sa field na yun. Grabe sila magsalita. Grabe yung pagkaka-explain nila sa mga tao. If you're a guy na hindi nagbabasa, tapos nagpunta ka doon, ma-appreciate mo siya na sobra. Ako na-appreciate ko siya, pero hindi ganun kasobra kasi alam ko na again. Pero yung the way na pagkaka-explain nila, sobrang ganda. Kaya sobrang gustong-gusto ko yung event na yun. And sabi nila doon, bakit meron ka namang skill set, tapos meron ka rin mindset, di ka pa rin kumpleto or nag-fail ka pa din. Diba? Kasi pag may hirap, sinasabihan ng mga mayaman, ano lang yan, mindset. Diba? Mindset lang. Or ako, minsan sinasabi ko sa inyo, kulang lang kayo sa skill. Pero bakit meron na kayong skill, meron na kayong mindset? Bakit kulang pa din? And sinabi nila doon, there's a 4 quadrant. Skill set, mindset, heart set, tsaka soul set. Kumbaga, if your heart is not for there, or para dun sa bagay na yun, kahit anong gawin mo, hindi ka magiging successful. Diba? Do you agree na if hindi ka, yung puso mo hindi completely masaya sa bagay na yun, magiging successful ka? Siyempre hindi. And yung soul mo, hindi para doon, siyempre hindi ka magiging successful. So, that's a good thing to know about. For example, nakita mo sa TikTok, yung trading market, crypto, 72,000 na. You try it, ganda rin na skill mo, pero hindi ka masaya sobra. Diba? Hindi ka magiging fulfill. Kasi hindi doon yung para puso mo. Yung mamaya, para sa'yo pala is to self-improve, to teach people. Para sa'yo pala is marketing, or to cook. Diba? You know, we have this program, ito sinabi ito sa Secrets of the Millionaire Mind, the Money Blueprint. Actually, this is not a money blueprint lang. We have this program na sa utak natin na that makes us have this limiting beliefs na nag-start ka mag-doubt sa sarili mo. You should look into that. Sino ba yung nagsabi sa'yo na bawal tong ganito? Bawal mangarap ng sobrang laki to the point na hindi mo na nilakihan yung pangarap mo, di ba? Nung bata tayo, sasabi mo, hindi, gusto ko maging astronaut. Tapos may magsasabi sa'yo dyan na isa, hindi pwede, mahirap yun, mahirap lang tayo,
walang ganto diyan, walang ganyan. Then iiwanan mo na yung dream mo na yon. Oo nga no. O sige na, hindi na mag-astronaut. 'Di ba? Just ask yourself that sino ba yung taong yon, and ano ba yung bagay na yun na kaya ka ganyan ngayon. Kaya kasi pre-program tayo, again, we have program sa utak natin simula ng bata tayo, and by the time that you're in your 30s, 90% ng habits and program sa utak mo hindi na permanent na. So by the time before ka dapat mag 30s, at least now be aware sa mga programs na yun. So yeah, if you want to have good best result, alamin mo muna inward ano yung gustong gusto mo, ano yung mga limiting beliefs mo, ano ba yung mga habits mo na mali. So in that way, malalaman mo talaga kung gusto mo isang bagay. Ayos ba yan? Pwede na ba mag life coach? Charot. Anyways, that's 15 minutes of me yapping. That's the question of the day. How do you live the best life? And today, ang best life ko is magde-deadlift ako mamaya. Pero yeah, babawasan ko na yung aking workout routine. Just today, this past 3 months, I've been using 5 times a day of working out. So, gagawin ko siyang 4 kasi it took so many hours. Kinakain yung mga oras ko. Yung kahit ayaw ko siya, kahit gusto ko, I mean, don't get me wrong, I love working out. Pero there's so much priorities right now sa buhay ko na kailangan kong gawin, na kailangan ko mag-lessen, nag-sacrifice ng isang bagay. Of course, mag-workout pa rin tayo, hindi na mawawala yan. It's a part of life. Pati grabe yung pagod sa powerlifting, hindi ko siya in-expect. Sa bodybuilding kasi guys, 'di ba? Alam naman natin buhat, failure, tulog kayan. Pero sa powerlifting, I tell you, iba yung fatigue. Kahit 2 reps, 3 reps lang yan. 10 minutes rest, minsan kulang pa. Boss Rami, grabe naman yan. Try nyo lang. Kung gusto nyo, or i-guess nyo tayo if nasa powerlifting kayo. Anyways, have a nice day. Upload ko to today lang din. Pag may sa classroom, mag-upload na ako. And yeah, sa mga nasa challenge pa din ng 30 days, comment down below na magbasa. If di nyo alam yung challenge, go back to the last video. Anyway, see you guys next video. Love you all. Peace. Have a nice day. Memento mori. Bye-bye.